Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, as you can see in the title, ay mere-reviewin tayo ng panibagong loan application. At ito ay pinapa-review lang na nag-PM sa akin sa aking Facebook page na reviewin ko nga daw itong si Coco Peso. Ayan, kung na-try nyo na mag-loan dito is comment down below kung ano yung experience nyo sa pag-loan sa kanila para maging aware nga din ang lahat. Pero syempre, ayan, dahil nga bago ito, kung makita nyo man yung ads na to online is wag muna kayo mag-i-install or magda-download dahil hindi nga tayo 100% sure kung ito ay talagang tama or totoo yung mga ino-offer nila. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations nga pala sa mga napasama sa aking community spotlight this week. Ayan, i-comment nyo na yung username nyo dyan at i-PM nyo ako sa Facebook page ko para maibigay ko na nga yung prize nyo. Mapapasali din kayo dyan pagka lagi kayong updated sa mga upload ko dito sa YouTube at huwag nyo kalimutan mag-comment. So yan, napisa na natin. Base naman sa kanilang loan application, ayan, mabilis daw utangan at walang processing fee. Pwede daw makapag-loan ng up to 40,000 pesos. At ang loan term naman, haba ng pagbabayad is 120 hanggang 180 days. So, under nga ito ng Fastcoin Lending Corporation, kaka-release lang, meron na agad update. So, yan, update noong March 17, 2025. At naloka ko dito dahil kaka-release lang pero meron ng 100,000 plus na downloads. So, diba? Talagang nakakalito dahil super dami na agad nang nakapag-download kahit nakaka-release pa lang. Pero hindi natin sure, baka naman. At ito na yung pinaka-homepage ng Coco Peso. Ayan, meron ditong 10,000 pesos na loanable amount for first-time user. So, ito na nga yung aking mga sinagutan. Ayan, sa may identity information. Ayan, madami naman silang ID na pwede kang pamilian. At sa social account naman, nangihingi sila dito ng account mo. Pwede daw sa Facebook, Viber, at WhatsApp. So, dito walang nakalagay na optional, kaya kailangan talaga maglagay. So, next naman sa may work information, the same lang din ng mga details na hinihingi sa mga pangkaraniwang OLA. At dito sa may contact information nga ay 3 contact references lang ang hinahanap nila. Yun nga lang, talagang nakailang minuto na ako ditong try ng try. Ang lumalabas dito is, ayan, unable to choose, please check permission. Pero na-check ko naman, na-allow ko naman lahat ng permission dito. Kaya talagang sumakit na yung ulo ko dito sa may kaka-push. Kung ayaw naman talaga, wag na nating ipilit. Pero syempre, dahil nga pinapa-review, kailangan malaman natin dito kung talagang totoo yung mga ino-offer. At syempre, ang susi dito, magbasa tayo sa may ratings and reviews. Dahil doon talagang makikita natin kung totoo ba talaga, ano yung mga nangyayari sa mga nakaka-experience dito, ano yung mga natatanggap nila. Meron bang mga threats na nare-receive? Ayan, multiple calls and text, or meron ba ditong posting online? So, ito na nga. Dahil ito ay may 4.3 na ratings, mas mataas pa din ang 5 stars, pero humahabol ang 1 star. So, dito sa may 5 stars, napansin ko lang na, ayan, syempre, puro positive at talagang too good to be true yung mga nakalagay. So, kayo, kung mag-check kayo, huwag kayo dun pupunta sa may 5 stars. So, dun kayo sa may 1, 2, 3 ratings. At ito na nga yung mga nakita ko. So, sabi dito, ayan, don't ever download. I tried to apply. I want to see the detail, but I accidentally clicked the approval. Ayan, too high interest, short term, and they are too expert in harassing. So, ayun, napakarami na ditong mga red flag na nabasa ako. So, ayan, too high interest, short term lang daw talaga siya. Meron ditong mga pananakot, pangaharas, at very rude collection agents. So, ito na nga yung mga possible na ma-experience pagka mga bagong OLA. Tapos, the same lang din yung mga information na hinihingi nila. The same din yung mga agents. Kasi, ayan, wala pa man din yung due date mo. Mga 3 days, 2 days before your due date talagang mayroon at mayroon ka na matatanggap dyan na multiple calls and text. So, ayan. Pero syempre, hindi nga ako mawawala ng pag-asa. Meron at meron ako dito makikita na amount. So, eto na nga, o, diba? So, eto na nga, may nakita na ako dito na amount na niloan niya. So, dito, 3,500 daw ang iniloan, pero ang nakuha lang is 2,100 pesos. Ang pinaka-management fee ay 1,400 pesos. So, diba? Napakaliit ng matatanggap nyo. 2,100 na lang out of 3,500. At eto pa, so hindi do makatarungan, you're borrowing a money instead na 3,500 nga, ang daming kaltas, 2,100 na lang matitira. Tapos ang babayaran mo buo
ay same pa din, 3,500. So, with interest pa daw yon. At eto pa, bakit ganito? 2,100 lang ang dumating. So, ayun nga. So, in short, sa amount na to, sa 3,500 is 2,100 na talaga ang pinaka-matatanggap nyo. At eto na ang pinakamatindi na nakita ko nga. Ayan, careful kayo sa OLA na to. Ayan na, ban at na-revoke na daw ni SEC ang license na yan. So, nagpalit lang ng name ng company para magkaroon uli ng access sa Play Store. So, personal information nyo might be in danger. Kaya ito, yung pinaka-magandang ginagawa nyo, nagbabasa-basa muna dapat kayo ng mga ratings and reviews. So, wala naman ako nakitang runs nga online dahil siguro nagbago na ng pangalan. Pero, i-update ko kayo kung anong dating name na to. Pero kung alam nyo na is, syempre, i-share nyo na dyan sa may comment section. So, para sa akin, is not recommended to. Lalo na kung too good to be true din yung mga ino-offer sa atin online tapos hindi naman pala. At sa sinasabi nila na mabilis daw, so para sa akin is hindi kasi ang hirap i-click ng mga nasa contact references. Kahit na ipag-aalaw mo lahat yan is mahihirapan. Siguro ako lang. Pero ayun, share your experience na lang din sa may comment section para maging aware nga ang lahat. So ayan, kung meron pa kayong tanong about dito sa may Coco Peso na to is comment down below at sasagutin nating lahat yan. So update ko kayo ulit pagka na-click ko na yung nasa may contact references ko para malaman ko nga din kung ano yung loan details na i-offer sa akin. So that's it for today's video. Yung about sa may Coco Peso para sa akin is not recommended siya. Well, marami naman tayong mga iba pang dahilan kung bakit hindi natin dapat subukan ng isang OLA, pero para sa akin nga is not recommended siya. So kayo, mag-decide din kayo kung ipagpapatuloy nyo pa yung paglo-loan dito. May kanya-kanya naman tayong desisyon, pero base sa may review ko nga is mag-decide na kayo kung ipagpapatuloy nyo pa or hindi. Kung gusto nyo na sakit ng ulo, go. Kung kaya nyo namang bayaran, kahit na malaki yung makakaltas, go. Pero naku, wag na. So, wag nyo nang pasakitin ang ulo nyo for peace of mind. Doon kayo sa may pinaka-legit na OLA like, ayun, S-Loan, G-Loan, Maya, Tala, at marami pang iba. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!